Good morning mga kalaro. Narito na naman tayo para maglaro tayo sa ating kusina. Maraming laro ngayon. Ngayon mayroon tayong nakaprepare dito chicken, magkahalo. Chicken leg, chicken wings, at chicken breast. At gagawin natin itong adobo. Minsan lang tayong magluto ng adobo. Ayan. At paparesa naman natin ng isda ng bayan. Ito ang isda ng bayan. Walang kasing sarap ito lagi. Crispy fried. Kasi pag hindi malutong ang labas, ganyan ang ginagawa ko. Pinapagulong ko sa crispy fry para malutong ang labas pero ang loob, tender juice. Ganyan ang aking pagluluto ng galunggong. Ngayon, kaya ko ito nilabas itong adobo natin kasi marami tayong mga kusinera na alam naman nila na itong matipid na luto, ang adobo. Kaya sa ating mga baguhan, kung sa karne, magtatanong kayo sa ating mga baguhan kung anong pinakamatipid na luto, walang iba kundi adobo sa karne. Ayan. Sa may sauce pero maliban sa inihaw, mas matipid talaga inihaw. Pero sa may mga may sauce, adobo. Ayan. Bakit kamo? Ang adobo natin ay lalo na pag sa baboy kasi sinabi ko matipid ito. Pag sa baboy kasi nakikita ko sa mga ninuno ko nung araw sa probinsya, sa amin sa Bicol. Tatanong ko, ano po ang luto diyan? Adobo. Ang baboy pag nagkakatay ka, may mga tabaya, mga ganyan-ganyan, yung mga but na, ano, pakukuloyin lang nilang pakukuloyin yan hanggang sa matuyo, hanggang sa nagmantika na. Pag nagmantika na, lalagyan nila ng suka at bawang, yun ang adobo na nila yun. Pero ngayon dahil civilized na tayo, kumplito na rin ang talagang adobo natin, kumplito. Suka, tuyo, bawang, sibuyas, pamintang dahon, pamintang durog, at magic sarap or ginisa or ajinomoto. Yan ang tatlo naman na yung mga seasoning. Ang ating seasoning, ajinomoto, ginisa mix, magic sarap. Pero akin ginagamit ay magic sarap. So ngayon, kaya ko nailabas itong adobong ito sa ating mga taga-subaybay. Kahit walang sibuyas ito, walang pamintang dahon, basta may suka, tuyo ka, adobo na yan. Adobo na yan. Kaya sinasabing matipid na luto itong adobo. Ngayon naman sa manok, kung gusto mong masarap ang lasa ng adobo, patutuyuin mo talaga yung katas niyang tubig kasi magtutubig ito. Patutuyuin mo yan na talagang nagmamantika-mantika at saka tuyo at suka ang naglalaban doon. Pangit naman sobrang tuyo, maalat. Pangit naman ang sobrang masuka, maasim. Kaya kailangan mai-eksakto mo. Ayan. So ngayon, itong ating ipapares naman na isda ng bayan, kaya naman tinatawag itong isda ng bayan kasi popular ito sa market talagang galunggong, ayan, tilapia, bangus, yung tatlo na yan talagang yun ang nagpataasan siguro kumbaga sa grade or sa score, paramihan ng score, hindi ata magpapahuli ang galunggong. Yan ang pinaka-popular ng mga taong mahihirap dito sa atin at saka okay naman kasi ang lasa. Sa tilapia, magsasawa ka sa tilapia pero sa galunggong hindi. Ako sawa ako sa tilapia, pag palaging tilapia. Pero itong galunggong hindi ko magsasawa sa galunggong. Yan, dahil islang dagat ito. So ngayon, ang luto naman natin sa isda ng bayan. Pag bumili ka sa market at sabog nandyan, ang ibig nun hindi na sariwa Lalong-lalo na pag giligilitan mo ng kutsilyo, hindi pa nahihiwa ng kutsilyo, nadudurog na. Hindi na sariwa yon. At makikita mo nang pag bumili ka sa market, pag hawak mo sa isda nito at sabog na ito, huwag mo nang kunin. Ito, hindi sabog yan, hiniwa ko na ng kutsilyo. Pantay ang pagkakaiwa ng kutsilyo. Yun ang sinasabing isdang binasa. Pag isdang binasa, hindi na masarap. Mayroon ng Makati. Ayan, yun na ngayon nagkakaroon ng diferensya pag mahina ang sikmura mo, magtatai ka, or ano, yun ang tinatawag na isdang binasa.
Dali titingnan muna natin. Maraming mga nag-message sa ating TikTok. Good morning, good morning. Yung mga dumadaan sa akin live, please lang, tap, tap, tap. Diyan. Okay. Manood lang kayo sa ating live cooking. Yung mga gusto manood. Ngayon, patuloy natin ang pagpapaliwanag sa isdang binasa. Ang isdang binasa, makikita mo basta malambot na at hindi na sariwa ang hasang, hindi na mapula, ay maputla na, ayun ay binasa na. Lalong-lalo na sa tulingan, wag na wag kayong bibili ng tulingan na binasa. Dahil ang tulingan, malakas ang, kumbaga sa malakas ang epekto niyan sa taong mga kumakain pag siya ay binasa na. Ayan. Hello, my friend. Good morning. Yung mga nababalita natin sa kumakain ng tulingan, yan. Ang epekto doon, yun nga, yung isdang tulingan ay binasa na, niluto niya pa. Makati-kati na yon at kinain mo. Malakas ang epekto ng tulingan. Di bali nitong galunggong, basta hindi pa makati, kahit na binasa na, basta hindi pa makati, okay pa ito. Yun ang ibang isda. Sa isda lang naman, yun lang naman tulingan na may epekto. Yan ang mga may nababalita na hindi maganda, yung tulingan. Sa karamihan ng klaseng isda, tulingan lang talagang hindi maganda. Yan. Pero kumakain ako, masarap ang tulingan. Kaya lang ngayon, bibili ako niyan talagang sariwa-sariwa, kikita ko sariwa pa. Ayan. Ngayon, dahil sa ganito ang ating minino, kaya gusto ko iparating sa ating mga baguhan, lalong-lalo sa sumusunod. Ang ating adobo, walang pinipili ng part ng karni ng manok or karni ng baboy. Ngayon, pag nagluto ko ng adobong manok at adobong baboy, ang uunahin mo yung baboy. Kasi ito saglit lang ito eh. Yan. Pag kinurot mo na yung baboy ay malambot na, pwede mo nang ihalo itong manok. Kaya lang, mag-a-additional ka ng konting suka doon. Dahil yung suka na nilagay mo sa baboy, para sa baboy lang yon, huwag masyadong marami ang suka. Pangit ang maraming suka sa adobo. Yan. At higit sa lahat, patutuyuin mo. Maraming langaw talaga. Pumasok sa bintana. Bukas ang bintana ko. Taglangaw ngayon. Yan. Bali, huhugasan ko na lang ulit mamaya. Dahil ang adobo, yan ang pinakamasarap na yung adobo talaga ay tuyo, nagmamantika. Kasi pag hinango mo yung adobo na may sabaw pa, yung katulad ng sabaw na suka, tuyo, yun ay napapanis pa rin. Pero adobong tuyo ay mantika. Kahit isang linggo hindi napapanis yan. Oh, adobong tuyo. Yan lang ang kasarapan sa adobo, matagal mapanis. Dahil sa suka. Okay. Ang ating sangkap sa tuyo, sa adobo, tuyo, suka, pamintang durog, at magic sarap, bawang, sibuyas, pamintang dahon. Yan lang po ang ating panangkap sa adobo. Bawang, sibuyas, pamintang dahon, pamintang durog, magic sarap, suka, tuyo, bali 7 klase. Yan. Sa 7 klase, mailuluto mo ito dahil matipid. Maluluto mo ito sa 2 klase lang. Kung talagang nagtitipid ka. Itong suka, tuyo lang. Yun. Kaya mong iluto sa ganun lang na wala kang mga ibang panangkap. Yung ating isda naman na gagawin natin ng crispy fried. Kailangan kasi mayroon tayong itong crispy fry para pag pinirito mo, tostado ang labas, pero ang loob, tender juicy. Pangit naman kasi ang prito na walang crispy fry, yung tostado lang, tostado, parang wala na yung wala nang vitamina kang makukuha sa isda na tostado. Na yung rekta, o katulad ng mga tilapia, bangus, mga bibiglayin mo yung apoy, mano pa nun yung loob, tender juicy pa loob. Pero ito katulad ng galunggong na maliliit, tutustahin mo yan, alumahan o matambaka. Pag tinusta mo yun na walang crispy fry, wala na, dry na ang loob. Hindi na masarap.
Okay, pupunta na tayo sa kusina. Na ito, sisindihan na natin ang mga kalan natin. Sisimulan na natin yung ating adobo. At painitin na natin yung mantika. Ito, nilagyan ko na ng mantika ito kanina. Nilagay na natin ang bawang. Good morning sa mga dumadaan. Ayan. Nag-brown na yung ating bawang. Isunod natin ang sibuyas. Bagnawan natin yung manok kasi nilangaw yung ibabaw. Ito, nag-brown na yung ating bawang at sibuyas. Isusunod natin ay suka. Ito, yung maraming sangkap, ang aking suka. Ayan. Isa, dalawa, tatlong sandok, apat na sandok kasi 1 kilo ba higit itong karne, manok. Ayan. Pakuluin mo muna para masarap ang lasa. Ayan, kumukulo na yung suka mo bago mo sundan ng tuyo. Isa, dalawa, tatlo rin ang sandok. Ito, lagay mo na yung pamintang dahon, pamintang durog. Ayan. Ayan, pagkulo niya, ayan, kumukulo na, ayan. Ilagay na natin yung chicken. Ayan. Bago natin haluin at takpan. Ayan. Yung ating crispy fry, kumukulo na, mainit na yung mantika. Ilalagay na natin itong bakit gusto mong ma-dead end? Good morning sa mga dumadaan. Ito na. Ilalaglag na natin yung isda sa mainit na mantika. Sa akin sa
galunggong na ito, masarap lang sa akin dito. Ito, crispy fried or kinamatisan na tuyo. Oh, lalagyan mong kamatis, yung katas lang ng kamatis at isda, yun lang ang pinakasos niya. Wala ng tubig. Yan ang masarap dito sa galunggong. Ayan. Okay, aantayin natin na luto lang yan. Ito na yung ating crispy Gigi. Ayan, tostado na. Ayan ang ating tostadong galunggong. Yung ating adobo ay malapit na. Ayan. Sa ating mga dumadaan, mayroon tayong TikTok shop. Pwede tayong umorder sa ating TikTok shop. Mamili lang tayo kung ano magugustuhan natin na pang regalo or pang sarili man sa ating TikTok shop. Maraming mga naka-display product yan. Pag in-order mo, within 2 days, nasa inyo na. Mayroon tayo sa TikTok shop na naka-download din ang mga ating product para makapamili kayo. Mahina lang ang net dito sa loob. Okay, titimplahan na natin itong ating adobo at malapit na matapos. Tulad ng sinabi ko sa ating mga baguhan na magluto ng aktwal para masundan natin ang gusto nyong iluto. Lalong-lalo na sa mga baguhan na gustong-gustong matutong magluto. Sinabi ko sa inyo, kung gusto mo talagang matuto, sundan mo kung ano man ang gusto mong putahe, panoorin mo dito sa aking YouTube or sa aking TikTok. Sundan mo step by step para masundan mo nang makuha mo ang step by step para maluto. Lalong-lalo na sa gustong mag-apply ng pa-abroad at gusto mong matuto, kung wala ka pang masyadong record, kahit helper cook, pwede mong i-apply basta mayroon kang alam na luto. Diyan naman nagsisimula ang pagiging isang kusinero basta marunong ka sa mga panangkap o ano man sa pagtatadtad, apply ka muna ng helper cook. Pag nag-apply ka ng helper cook at pag natanggap ka, mai-improve, magiging kusinero ka na rin.
Namatay yung ating TikTok. Mahina ang signal. Ito, malapit na. Matutuyo na yung ating adobo. Ayan. Makikita mo naman ang adobo pag tuyo na ay nagbubulak-bulanaw. Ibig sabihin nun, wala ng tubig siya. Mahina ang signal dito sa loob. Namatay ang ating TikTok. Good morning sa mga dumadaan. Ito na po ang finished product ng ating chicken adobo. Ayan, walang kundi sauce lang na sariling katas ng manok. Ayan ang masarap. Ayan, pinatuyo natin siya. Ayan oh, katas niya lang talaga ang pinaka-sauce. At ito yung ating fried gigi. Okay, maaga pa tayo kaya hindi tayo muna kakain. Ako'y ililigpit ko lang ito. Okay, doon na tayo sa baba.